Well, mga ka-DWIZ, ano, lagi po nating pinag-uusapan ang presyo ng produktong petrolyo, pero limited po tayo sa ano sa diesel, gas at saka yung kerosene, ano. Pero alam niyo ba na apektado rin ang presyo ng jet fuel? So ito po yung ginagamit ng ating mga eroplano. Itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, makakaapekto ba to sa traveling style ng ating mga kababayan, ano? Sa o travel routine ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong pagdating ng Semana Santa. Makakausap po natin ang taga Civil Aviation Authority of the Philippines. Walang iba po ang kanila, kundi ang kanilang head ng Media Relations Office. Walang iba kundi si Mr. Eric Apolonio. Sir Eric, magandang hapon po. Bong Nebriya para sa biyaheng IZ. Yes, sir. Bong, magandang hapon po. Sir Eric, ito papalapit na next week, Holy Week na. Marami na sa ating mga kababayan, ano, magsisimula ng bumiyahe. Meron ba tayo nakikita pagbabago sa ating mga airports? At dagsana ba yung mga pasahero papunta ng mga kanilang probinsya? Well, inaasahan ho natin na simula bukas dahil Friday ngayon ay tuloy-tuloy na, no? At in fact po ang DOTR at ang CAAP, dineclare na ho yung ating Oplan Biyaheng Ayos Undas 2026 starting March 28 hanggang April 5. Meaning ang lahat ng CAAP-operated airport naka-heightened alert po at lahat ng tao natin naka-duty at walang days off muna, no? At lahat po ng ating malasakit help desk para matulungan yung ating mga pasaherong may mga inquiry tungkol sa kanilang flight, doon lang pupunta sa isang lamesa po. Sir Eric, ano, ito, mataas talaga yung presyo ng produktong petrolyo. Nakaapekto ba to sa volume of passengers that will be flying this season, Well, summer season? well sa ngayon po, itong Undas, palagay ko hindi pa dahil unang-una yung mga ticket na yan nabili prior doon sa Yes. Middle East crisis, ano? But definitely by starting April 1, dahil magtataas ho yung tinatawag na fuel surcharge ng mga airlines, yan ho, maapektuhan na yung presyo ng pamasahe. Oo nga po, no. Marami naman sa ating mga kababayan, they book early, no. Pero ang ano talaga, pagbalik nila, mataas na po talaga. Makakaapekto ba 'yun kung nag-book na sila ng maaga, yung presyo ba ng pagbalik nila, no? Kasi by the time na matapos ang Holy Week, April 6, April 7, may fuel surcharge na yan. Do they need to add to their fare? Di ho, fix na ho yun. Nabayaran na natin yan eh. Done deal na nga. Ayun. Kumbaga yung kontrata na ayos na yun eh. Kaya hindi na sila pwede Mhm. maghabol doon kung nagbago yung presyo ng fuel. Sir Eric, alam ko hawak nyo rin yung mga airports sa ibang panig ng bansa, sa mga probinsya. How ready are we for this Semana Santa? Well, yun na po, nabanggit ko kanina, heightened alert kami, meaning mga tao namin talagang walang days off at bukas yung ating mga 44 ka-upran airports, no? Yung commercial airports natin, para maservisyohan yung ating pasahero. Minsan po, nangyayari, minsan pag bad weather, ano, na-stranded yung mga pasahero kung sakali dyan sa mga airports, tinutulungan ho natin at binibigyan natin ng suporta para at least yung mapagkain man lang, kung talagang hindi na makakabalik doon sa pinanggalingan nila, pwede naman sila mag-stay sa airport at alagaan sila ng ating mga empleyado. With yung no Sir Eric, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang ano natin, yung mga what do you call this, yung mga airlines natin, kanya-kanya na rin diskarte since na Hmm. wala pang pagtaas, kung paano nila papagkasyahin yung ano, yung travel expenses nila, yung operational cost nila, no, paano nila matitipid, no, na hindi naman sila masasaktan itong ano, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Do you think magkakaroon ng kabawasan ba ng ano ng flights nila? Are they going to parang put together in certain flights para mas marami silang pasahero? Palagay niyo po anong mga diskarte ng airlines natin dito?
Well, unang-una po, may mga stock sila dyan, ng fuel dahil umu-order sila, bultuhan yan eh. Hindi naman one time Opo. lang. Like ang Philippine Airlines po, inassure ang mga pasahero na meron silang enough fuel. So, hindi apektado yung crisis. Ang issue na lang dyan, siyempre, yung maging presyo magbabago. No? But Opo. as doon sa mga airport pong maliliit, yan, for May yata, may mga dineklara ng mga local airlines na magbabawas sila ng flight. But ang apektado ho dyan palagi, tungo sa Middle East kasi, talagang medyo wala pa tayong flight dyan. Kaya yun ang issue ngayon, yung ating mga OFW hindi makapunta o hindi makabalik patungo rin sa Pilipinas. Ayun po. Sir Eric, alam mo sa MMDA, tuwing mga ganitong panahon, lalong-lalo na alam po namin, exodus ng mga ating mga kababayan, marami po kaming isinasagawang preparasyon in as far as making the road safer, yung pag-aasfalto, pag-aayos ng mga kalsada. Kayo rin po ba sa Kaap itong mga ganitong panahon even before the Semana Santa, are you taking advantage of the time para mag-improve, mag-renovate or whatever for the cost for the passengers? Tuloy-tuloy po ang improvement natin dahil unang-una, dumadami yung ating mga pasahero. Siyempre, passenger convenience ang inahabol natin. In fact, alam niyo po Sir Bong, yung ating mga area managers, nagre-report po sa Director General every week yan. Pinakikita yung mga litrato ng mga maliliit lang naman, yung mga air facilities, yung mga toilet, pinakikita na maayos para at least yung mga pasahero kumbinyente gumamit ng mga palikuran. Tama po yun, Actually, alam mo, Sir Eric, nagkasama kami ni DJ dun sa sa drone na forum na isinagawa nila. Nagkita po kami ni Lieutenant General Del Rosario doon. And it was really nice to see him. Anyway, Sir Eric, maraming salamat po sa panahon, sa pagtanggap ng aming tawag. I wish you all the best this Semana Santa. Well, all the best to all your employees and the whole team. Salamat rin po at magandang hapon na Sebo. Magandang hapon po, Sir Eric. Ayan po ang head ng Media Relations Office ng Kaap. Walang iba kundi si Sir Eric Apolonio.